Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay invitation. Sa Ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano ang isang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi lamang nasusukat sa kung sino ang ating tinatrato ng maayos, kundi sa kung sino ang ating pinipiling anyayahan sa ating buhay. Sa isang sulyap, tila simpleng payo lamang ang ibinibigay ng Panginoon. Huwag mong anyayahan ang mga may kakayahang suklian ka. Ang anyayahan mo ay ang mga dukha, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Ngunit kung lalaliman natin ang kahulugan nito, dito natin mahahanap ang kahulugan ng salitang invitation o pag-anyaya. Ang pag-anyaya ay isang gawain ng puso. Hindi ito laging nangangahulugan ng paglalatag ng hapagkainan o pag-aabot ng invitation sa kasal o fiesta. Ang pag-anyaya sa pananaw ni Jesus ay isang ugali ng puso, ng kalooban na nagpapakita ng bukas na puso sa mga hindi inaasahan, sa mga hindi kilala at sa mga hindi makakabawi sa iyo. Lalo sa kultura ng kapalit at utang na loob, madalas tayong nagiging mapili kung sino ang ating lalapitan, tutulungan o pinapapasok sa ating mundo. Ang nais ng Panginoon ay baliktarin natin ang lohika ng mundo. Mag-imbita hindi para sa pakinabang, kundi para sa pag-ibig. Sa lipunan natin ngayon, laganap ang pagbubukod. May mga pinto sa lipunan na para lamang sa may kakayahan, sa may koneksyon, sa ka-level. Ngunit ang puso ni Kristo ay para sa mga naiiwan, mga hindi iniimbitahan, mga nasa gilid. Kaya't bilang mga alagad ng Panginoon, ang paanyaya na ating ginagawa ay dapat maging tulad ng Kanya. Walang kondisyon, walang kapalit, bukas palad at bukal sa loob. Sa bawat pag-anyaya sa isang taong kakaiba, makasalanan o hindi karapat-dapat, sa paningin ng mundo, tayo ay nagiging tanda ng kaharian ng Diyos. Ngunit ito rin ay hindi madali. Bakit? Dahil ang pag-anyaya ay nangangailangan ng paglabag sa ating sariling kaginhawahan. Nangangailangan ito ng pag-abot sa hindi kaaya-aya, pagyakap sa hindi kaibig-ibig, pakikisama sa mga hindi tanggap ng lipunan. Ngunit dito nasusukat ang tunay na espiritualidad sa kakayahang makita ang mukha ni Kristo sa mga mukhang hindi natin kilala at hindi natin inaasahang darating. Ang paanyaya ay hindi laging literal na pagtawag sa isang handaan. Minsan, ito ay pagbibigay ng pansin, pakikinig sa kwento ng iba, pagbibigay ng pagkakataon at pagbibigay ng tinig sa walang boses. Sa mundong puno ng pagsasara, ang isang bukas na puso ay isang himala. Ang paanyaya din ay dapat isabuhay hindi lamang sa malalaking kaganapan kundi sa araw-araw. Sino ang hindi mo pinapansin? Sino ang palagi mong iniiwasan? Sino ang matagal mo nang hindi inaanyayahan sa buhay mo? Baka dahil nasaktan ka niya o dahil wala siyang maidudulot sa iyo. Maaring ngayon ang araw ng pag-anyaya hindi sa isang piging, kundi sa isang bagong paniwala ng pag-ibig at habag. Higit po sa lahat, huwag nating kalimutan na tayo mismo ay produkto ng isang paanyaya. Inanyayahan tayo ni Jesus na maging bahagi ng kanyang buhay, kahit hindi tayo karapat-dapat, sa kabila ng ating pagkakasala, kahinaan, at kawalang laman. Binigyan tayo ng pwesto sa hapag ng biyaya.
Kaya kung tayo ay tumanggap ng paanyayang iyon, paano natin ito isasalin sa iba? Pagnilayan po natin, sino ang tinatawag akong imbitahin sa buhay ko? Hindi para sa pakinabang, kundi bilang pagsunod sa paanyaya ni Kristo na magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong walang sawang paanyaya sa akin kahit hindi ako karapat-dapat. Turuan mo akong buksan ang puso ko sa mga taong hindi inaanyayahan ng mundo. Gawin mo akong tagapagdala ng iyong hapag ng biyaya, kung saan ang bawat isa, lalo na ang mga dukha, ang mga nalimutan at sugatan, ay may pwesto. Naway ang pag-ibig ko ay maging imbitasyon din para sa iba na makilala ka. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.